Hi! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to Life Guide Ministry. Narito po tayo sa ating question and answer portion. Dito sinasagot natin ang mga padalang tanong tungkol sa mga bagay sa Biblia. Ang tanong na ngayon na ating tutugunan ay, iiwan ba o aalis ba ang Banal na Espiritu sa isang totoong mananampalataya? Ang sagot natin ay hindi po. Hindi naiiwan o aalisan ng Banal na Espiritu ang isang totoong mananampalataya. Now, ano ang biblical na batayan ng sagot na ito? Of course, meron po. Sinabi mismo ni Jesucristo at sa papaliwanag natin bawat talatang yan na sa Juan 14:16, at hihilingin ko, anya Jesucristo, sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Ito yung sinabi niya sa mga kanyang alagad. Now, pansinin niyo, sinabi, magpakailanman. Okay. Ito ay pinahayag ni Jesus kung sino ang tagatulong na binabanggit niya sa Ama na manggagaling, na siya magiging kapalit niya sa kanyang pag-akyat sa langit. Okay? At ito magiging kasama ng mga alagad niya magpakailanman. Ganito ang sabi niya sa Juan 14:26. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu ang ipapadala sa inyo ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Dahil hindi na nila makakasama na personal si Jesucristo, mga kaibigan, padadalahan sila ng kasama o tagatulong bilang substitute ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang magiging personal helper nila. Sa Griego, ang tawag doon sa tagatulong na yan ay parakletos. Kaya nga ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ang katotohanan ito sa unang Korinto 3:16. At ganito sabi, hindi ba alam nyo na kayo ang banal na dako ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, nananahan o mananahan sa inyo, ibig sabihin, mga believers. Hindi sinasabing nananahan sa building ng simbahan yung Banal na Espiritu o sa bahay ng mananampalataya o saan mang lugar, kundi sa inyong katawan, sa inyong puso mismo. Ganito ang pagkapahayag sa Efeso 1:13-14. Kayo man ay napabilang na kay Kristo ng marinig ninyo ang katotohanan na magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsasampalataya niya sa Kanya, ibinigay niya ang Banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari niya kayo. Ang Banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Now, pansinin ang Banal na Espiritu na daw ang unang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari ng Diyos ang mga believers. So, inaari ka na ng anak ng Diyos kung ikaw ay nananalig kay Kristo. Inampung ka na, hindi ka na pwedeng bawiin o iwan pa. Ang Banal na Espiritu ang sinasabing katibayan na tinanggap mo ang pangako ng katubusan o kaligtasan. Hindi conditional ito. Kaya inulit ang pahayag na ito sa 2 Corinthians 1:22. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo nasa Kanya, na ginawa niya ito sa magitan ng paglalagay ng Kanyang Banal na Espiritu sa ating mga puso. O maliwanag, hindi na naman doon sa simbahan, building o bahay o kung saan man, nilagay sa ating mga puso ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu nagsasabi o nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Kapag bumili ka ng baka, hiniherohan o tinataka ng baka. Ano yun? Meron silang bakal na pinababaga at ang mga initial letters ng bumili o pangalan ng bumili ay nandun sa pinabagang bakal na yon, at ito ay itinatatak sa pigi ng baka upang malaman ng lahat na sa iyo na ang bakang yon o pag-aari mo na ang bakang yon. Gayon din naman, ang Banal na Espiritu ang pinakatatak ng Diyos na ikaw ay Kanya
at palatandaan, no? At Diyos ang nagtatak sa iyo ito, at hindi ang desisyon ng tao o sino man. Tinatakan ka para palatandaan na ikaw nga ay kanyang anak mula nung ikaw ay magsisi at manalig kay Hesukristo. Walang demonyo, tao, anuman ang makakaagaw pa sa iyo sa pagiging ari o pag-aari ng Diyos. Sabi nga, no one can separate you from the love of God. Doon sa Romans 8:38-39. Ganito pagkakasabi, sapagkat natitiyak ko, sabi ni Pablo, na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel, anumang makapangyarihang spirito, ang kasalukuyang panahon o ang hinahanap sa hinaharap, I should say, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit na ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maliwanag, walang bagay. Kahit ikaw, hindi ka pwedeng mahiwalay na sa Diyos kung natutukan at nalaban ng Diyos na ikaw ay totoong nagsisi at nanalig sa kanyang anak. Sinigurado niya niyang tinatakan ka, no? So wala ka ng kawala. Walang plano ng Diyos na hindi ka nahiwalayan o burahin ang iyong pangalan, no? Sa kanyang pangako. Sabi niya, I will never forsake you or leave you. Sabi yan sa Hebrews 13:5. Now, may ilan na naniniwala na umaalis daw ang Banal na Espiritu sa isang believer. Ang isa sa binigay na suporta sa paniwalang ito ay ang kaso ni Haring Saulo. Iniwan daw ng Banal na Espiritu matapos sumuway o nagkasala o lumabag si Saulo sa utos ng Diyos. Now, kaibigan, sa totoo lang, totoo ang bagay na yan at ang Banal na Espiritu ay labas-pasok sa mga alagad ng Diyos sa lumang tipan. Pumasok ang Banal na Espiritu kay Haring Saulo ayon sa unang Samuel 10:10, no? Ganito kasi yung nangyari pagdating nila sa Gibea ni Saulo, isang pangkat ng mga propeta sumalubong sa kanya at ang Espiritu ng Diyos makapangyarihang sumakanya. At siya'y nagsalita ng propesiya kasama nila. Ngunit, nung hari na siya, napunta o nalagay siya sa lugar na kung saan siya ay lumabag sa bilin ng Diyos. Kaya humiwalay ang Banal na Espiritu sa kanya. At ito ay bababasa sa unang Samuel 16:14. Ganito sabi, ngayon ang Espiritu ng Panginoon humiwalay kay Saulo at isang masamang Espiritu mula sa Panginoon ang nagpahirap sa kanya. Pumasok naman kay David ang Banal na Espiritu ng pahiran ni Samuel ng langis ayon sa unang Samuel 16:13. Ganito sabi, kaya't kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at binuhusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na yon. Kaya siya ay naging hari. Pero nang hari na si David, dumating naman ang pagkakataon na siya ay nagkasala at sa pangangalo niya o pakikiapit kay Bathsheba, ang isang babaeng may asawa. Pinatay pa ni David ang asawa nito. Pero natakot si David na alisin sa kanya ang Banal na Espiritu ayon sa Psalms 51:11. Ganito ang sinabi ni David, sa iyong harapan, sa Diyos, ay huwag mo akong paalisin at ang iyong Banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Okay? Isa na namang pagkakataon niya, lumabas din ang may tangka o may posibilidad na umalis ang Banal na Spirit sa kanya, kaya nanadalangin siyang wag nawang paalisin sa kanya. Sa isa pang istorya sa mga hukom, Judges, tuloy namang iniwan ng Espiritu ng Diyos si Samson, gawa ng kanyang pakikisama sa isang masamang babae na si Delilah. Judges 16:14. Doon mababasa yan. Doon nawala ang kanyang pambihirang lakas na ibinigay ng Diyos upang gamitin niya laban sa kaaway ng Israel. Sa totoo lang, umaalis o umihiwalay ang Banal na Espiritu sa mga hinirang ng Diyos doon sa lumang tipan kapag sila ay nagkasala at nagkamali sa patakaran ng Diyos. At yun ang palakad ng Diyos doon sa matandang tipan o pakikipagtipan sa kanyang bayan ng Israel.
Binibigyan ng Diyos ang mga partikular na mga piniling mga tao ng special anointing. Bigyan ng kapangyarihan o skills o mga abilidad upang magawa nila ang assignment nila sa Diyos. Pero pagdating sa bagong tipan, mga kaibigan, o New Testament, nagbago na ang palakad ng Diyos tungkol sa Banal na Espiritu. Kapag sinabi ni naman na nawawala o maalis sa kanyang Holy Spirit, ganito ang tugon ng Biblia sa New Testament sa kanila ayon sa Romans 8:9. Ganito, kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Kaya mas malamang na wala nga sa kanilang naniniwala na umaalis o nawawala ang Banal na Espiritu, no? Sapagkat hindi nila nauunawaan ang batayan ng kaugnayan kay Kristo. Malamang na ang kanilang mabuting gawa o doon sa kanilang mabuting gawa, nakatindig ang kanilang kaligtasan, hindi sa ginawa ni Kristo. Na ano ibig sabihin? Pinananaligan nila ang kanilang mga gawang mabuti o pagsunod sa kautusan ng Diyos na batayan ng kanilang ugnayan sa Diyos. Hindi sa pananalig sa tinapos na ginawa ni Kristo sa krus. Sinabi nga kasi sa Efeso 2:8-9, ang ganito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang mapagmalaki ang sinuman. Napansinin natin na kung saan nakasalalay ang kaligtasan ng isang believer. Ito daw ay biyaya ng Diyos, unmerited favor. You don't work for it, you don't pay it, you don't earn it. No? Binigay kusa ng Diyos yan sa biyaya niya. So, sa ginawa ni Kristo, nakatindig ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ng tao. Bakit pa ipinadala si Kristo kung sa iyo rin lang naman pala manggagaling na ang batayan? No? Sa mabuti mong gawa o sa pagsunod mo. Maliwanag na sinabi na hindi galing sa tao. Hindi nakasalalay sa ginawa ng tao ang kaligtasan niya. Ang pananalig niya sa natapos na gawa ni Kristo, yun ang batayan. Now, sino ba kasi ang pinako sa krus? Yung mabuti mong ginawa o si Yesu Kristo? Yung bang pagsunod mo sa kautusan o si Kristo? Nanalig ka ba sa iyong sariling magpapakabait o sa iyong relihiyon o kung sa ano paman o kay Kristo? Dahil si Kristo nga ang pinako sa krus at siyang may gawa ng ating kaligtasan, kaya permanente nang ibinigay ang Banal na Espiritu sa pananahan sa puso ng nananalig sa Kanya. Yan ang saligan at batayan ng ugnayan ng mananampalataya kay Kristo. Kasi siya nga ang gumawa, no? Kaya kung ikaw'y nanalig kay Yesu Kristo, sa Kanyang ginawa sa krus, hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong mga ginawa, at nagsisi ka ng kasalanan, ikaw ay pagkakalooban ng Banal na Espiritu at permanenteng mananan sa iyong Banal na Espiritu. Now, tandaan natin, simula nung araw ng Pentecostes sa bagong tipan, nagpasimulang manahan ang permanente ang Banal na Espiritu sa mga mananampalataya ni Hesus Kristo. Acts chapter 2. Ito kasi ang katuparan ng pangako ng Diyos na hindi niya iiwan ang mga believer. Matthew 28:19-20. Ngayon, sa kabila na permanente ang pananahan ng Banal na Espiritu, kung nagkakasala naman ang isang believer, hindi umaalis ang Banal na Espiritu, pero pinaninibugho o pinipighati mo ang Banal na Espiritu kung ikaw ay nagkakasala. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:30, huwag ninyong pighatiin ang Banal na Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan niya ay natatakang kayo para sa araw ng katubusan. Ganito naman sabi sa unang Thessalonica 5:18, huwag ninyong patayin ang ningas ng Banal na Espiritu. Walang iniwan yan sa kaugnayan ng isang magulang sa kanyang anak, no? O kanyang inampun na anak. Kapag nagkasala ang bata o anak sa magulang, hindi nawawala ang ugnayan nila bilang mag-isang pamilya. Ano ang nangyayari? Nasisira lamang ang kanilang mabuting pagsasama, ngunit hindi iniiwan ng magulang ang kanyang anak.
Hindi itinatatuan ng magulang ang kanyang anak o tinatapon na lamang sa basurahan. No? Sapagkat mahal pa rin niya ang kanyang anak sa kabila ng pagkakamali o pagkakasala nito. Of course, may kahantungan ng kasalanan. Kapag ang isang believer ay nagkasala o nagkakasala, pinipigati nga niya ang banal na espiritu. Anumang kasalanan na hindi niya inihingi ng tawad sa Diyos ay makakaapektong tiyak sa kanyang ugnayan o relasyon bilang believer sa Diyos. Bakit? Hinahadlangan ng kanyang kasalanan ang sigla ng kanyang ugnayan sa Diyos. Nahadlangan ang pagtugon ng Diyos sa kanyang mga panalangin dahil sa kanyang kasalanan. Ang tulong ng banal na espiritu ay hinahadlangan din ang kanyang kasalanan. Ang kanyang katuwaan, kagalakan ay hindi niya mararanasan. Manlalamig siya at mawawala ang kapangyarihan ng kanyang patotoo. Sinabi ng Biblia na nagdadala ang kasalanan na disiplinahin ang Diyos ang anak niya, at ito ay maliwanag sa sinabi sa Hebrews 12. Mapapanumbalik lamang niya ang sigla ng pakikipag-isa, fellowship sa Diyos, kung pahayag niya ang kasalanan niya sa Diyos sa magitan ng buong puso at pagsisisi at pagkukumpisal. Siya naman ay pangakong lilinisin sa lahat ng pagkakamali ayon doon sa unang Juan, Kapitulo 1:9. Mahalaga kasi na totoo, pagsisihan, ang kasalanan at ikumpisal sa Diyos kung naisip panumbalik ang sigla ng pakikipagsama sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. No? Papanumbalik ang kagalakan mo at tutugunin muli ang iyong mga panalangin at magiging kaisa ka muli, no, sa pamilya ng Diyos. Kaya, in conclusion, tinitiyak sa bagong tipan na hindi iiwan ng banal na espiritu ang totoong mananampalataya. Okay? Nawa nasagot ang inyong mga katanungan, at nawa ay kung meron kayong iba pang tanong, ipadala nyo, ilagay nyo sa comment portion, at see you next video.